show our excitement for this afternoon as we receive the word from the Lord. And let's all welcome ang ating tatay dito sa New Life Dawn na walang iba kung hindi si Pastor Herbie Castillo. Amen. Palakpakan natin si Lord ng malakas na palakpak. Sige po, nakakaupo tayong lahat. At sabi mo nga sa iyong katabi, buti na lang ikaw ang katabi ko. Amen. So, pwede bang palakpakan natin itong worship team? Grabe. Thank you sa worship team. Alam nyo, kung walang maglilid sa atin ng worship, mahirap, no? Halimbawa, although ang worship, hindi naman yung music. Maraming way ang worship. You can worship without musical instruments. Actually, yung inyong giving, it's all act of worship. Singing is just one of it. Isa lang yon sa part ng worship, yung singing. Kaya maganda, mayroong naglilid sa atin. Pero pag may mga time sa buhay nyo na kayo na lang ang tao sa bahay, tapos may problema, hindi naman nyo sila pwedeng imbitahin tapos dalhin sa bahay nyo. Yun yung mga moment na kayo mismo. Kayo mismo yung kakanta. Kayo mismo yung aawit, maglalabas ng praise and worship song in your heart. Kasi sabi ni David nung magdasal siya, sabi niya, Lord, thank you for putting a new song in my heart. Thank you, Lord, na may mga bagong awit. Dapat may mga kanta tayo. Try to, kung hindi man maganda ang boses mo, it's okay. Pero ang kailangan yung gawin is really to sing with us. Kasi pag walang nakadeposit dyan na song, wala kayong mailalabas. Kaya may mga moment, kung minsan kahit di nyo matandaan yung song, at least meron kayong mga makuhang mga konti, makukuha nyo yun dahil meron kayong ginagawang pagsabay. Kaya pag may time tayo to worship, lalo yung mga nasa likod, worship kayo. Kanta kayo. Itaas nyo yung kamay niya, lalo yung kinanta natin kanina na I'll throw up my hands to you because this is the only thing that I can give, my hallelujah. Gusto nating minsan magbigay ng malaking pera, hindi naman pwede kasi may gastusin ka. Gusto mo magbigay ng lahat ng oras sa buhay mo, hindi naman din mo gagawin kasi may mga oras kang pinaglalaanan. Hindi mo naman pwedeng i-offer yung buhay mo na ikamatay mo na para lang sa Diyos. Hindi naman hihilingin sa atin ng Diyos yun. Pero may mga moment na pwede tayong ibigay sa Diyos, yun yung ating hallelujah. Yun yung ating praise. Yun yung ating worship. Yun yung ating buhay. Sa Kanya, na pwede nating, Lord, wala akong may offer na iba, pero at least I'll give my best to you, my worship. At iyan yung mga moment. At alam nyo, kailan pinakamagandang mag-worship? Pagka hindi mo feel. Yun kasi talagang worship. Ang worship kasi, another word for worship is sacrificed. Pagka hindi mo nararamdaman yung feel mong mag-worship, si Abraham, that is the best way to describe his worship. Sacrifice of praise. Yung kanyang tahila. Sacrifice of praise. Na yung time na ino-offer niya si Isaac na anak niya, hindi niya feel yun. Kasi sino ba naman ang mag-o-offer ng anak sa Diyos? Tapos papatayin mo. So hindi ramdam yun ni Isaac, ni Abraham. Yung masayang-masaya, excited siya, of course, feels or full of pain, yung kanyang puso. Pero ginawa pa rin ni Abraham, in-offer niya pa rin si Isaac. In-offer niya pa rin. At ang maganda doon, alam niyang papatayin niya yung kanyang anak, pero sabi niya doon sa servant niya, hintayin mo kami, because me and the boy will come back. We will just offer a sacrifice of praise. Alam niya na i-offer niya yung anak niyang si Isaac, pero sabi niya, babalik kami. Ang totoong pagpupuri, may pagtitiwala. Punong-puno ng faith si Abraham nung papanik siya sa mountains. Kaya naman habang hakbang siya ng hahakbang, bawat hakbang masakit. Masakit yun, yung bawat hakbang na yon. Pero on the other side naman ng mountain, may provision naman pala si Lord. Na walang idea si Abraham na sa tuwing hahakbang siya sa pananampalataya, bagamat masakit, bagamat hindi niya feel, bagamat walang motivation or push, on the other side of the mountain, pinuprovide naman ni Lord yung mountain goat. Kaya nung time na sasaksakin na ni Abraham si Isaac, bilang kapuspusan ng kanyang pagpupuri, the fullness of his worship,
Suddenly, pinigilan siya ng Lord. Sabi sa kanya, stop. Now I know na talagang seryoso ka. Now I know na talagang magwo-worship ka sa akin. Kahit hindi mo feel. Pero sabi niya, pero sino i-offer natin, Lord? Inutusan mo akong mag-offer. So, sino ngayon ang i-offer? Kundi si Isaac, huwag kang mag-alala. Dahil sa step of obedience mo, meron akong prepare na provisions. Yung lalaking tupa, na itusok niya yung sungay niya sa puno. Sabi ni Lord, yun ang i-offer mo. And it's a picture of Jesus Christ. Pinapakita yung picture na ganito ang mangyayari na si God, i-offer niya yung kanyang anak as an offering para sa atin. And then sabi ni Abraham, itong mountain na ito, tatawagin kong Moriah. Ang ibig sabihin ng Moriah, God provides. Alam niyo kung nasaan ang provision? Sa worship. Kapag nag-provide ang Panginoon, it is because nakita niya that in the midst of, despite of, may worship na lumalabas sa puso natin. Kaya huwag niyong baliwalain yung every time that we are coming together. Nagwo-worship tayo together. Huwag niyong hindi ito kumakanta lang tayo. Hindi ito kanta, kasama nito yung puso natin. Amen? Nung papunta ako dito, nung isang araw, pauwi, traffic sa Skyway. Alam niyo kung bakit traffic sa Skyway? Yung pala, merong mga nasiraan na FB 100, yung van siya, na pang-deliver. Nung masiraan, tinutulak nung dalawang lalaki. Habang tinutulak, etong truck na malaki, na wala nang, hindi napansin, hindi na nakapag-brake, naku, yung lalaki na-squeeze. Na-squeeze, namatay. Na-squeeze. May isang youth, isang kabataan sa Visayas, nag-commit ng suicide. Alam niyo kung bakit? Nung malaman niyang hindi siya gagraduate. Iniisip niya na magbibigay ito ng matinding disappointment sa kanyang parents, pero hindi niya alam, mas matinding disappointment and hurts and pain forever yung gagawin niyang pagpapakamatay. Sobrang taas po ng suicidal rate ngayon sa mga kabataan. Sa TikTok, mapapanood mo, mga anxiety attack. Mapapanood mo mga depressions, how it attacks. Mapapanood mo, pinopost nila 3 a.m. in the morning, pinopost nila sa sarili nila na umiiyak sila. Makikita mo yung shoot up ng depressions. Why? Kasi bumaba yung resiliency. Yung lakas ng loob, yung tapang ng loob, yung tinatawag na AQ, Adversity Quotient. Matataas ang mga IQ, Intelligent Quotient, pero bagsak yung AQ, yung Adversity Quotient, yung kung paano lalabanan yung problema, paano tatayuan yung problema. Kaya konting kibot na anxiety, na anxious, ang end up, papakamatay. Ang end up, hindi na lumalabas ng bahay, and they decided really to just let loose of their life. Wala na, pabayaan na lang kanilang buhay. I can tell you different stories of how people wasted their life. Sobrang dami ng mga pinagsasayang yung kanilang mga buhay. Hindi nila naisip na yung buhay nila mismo sobrang precious. Tingnan nyo, may tatanong ako sa inyo. Tingnan ko kung makukuha niyo yung sagot. Sino sa inyo ang may love life? O yung wala na lang love life? Tanyo, kahit anong tanong ko, walang magsasagot, walang magtataas ng kamay. Why? Kasi pag inisip natin yung salitang love life, naisip natin another person. Tama? Pag sabi ko love life, iniisip kagad natin another person, pero hindi nyo naisip, pag sabi kong love life, sino sa inyo yung nagmamahal sa buhay? I'm not talking about a person. I'm talking about sino yung nagmamahal, who loves life. Merong love life, merong pagmamahal sa buhay. Kaya lang lagi natin maiisip, when we talk about love life, we're talking about a person, another person. Kaya si Venus Ra, bagamat hindi siya nanalo sa Miss Universe, runner-up lang siya, pero nung tinanong siya one time, how about your love life? Taga-showbiz ba to o non-showbiz? Sabi ni Venus Ra, I don't have boyfriend, but I have love life. Ha, paano nangyari yon? Sabi niya, because I have Jesus who loves me so much, so hindi ako loveless, may love life ako si Jesus. Kaya mga walang jowa dyan, may love life ka. Si Jesus.
na you have to realize na hindi ka kailanman malaloveless. Kailangan lang maintindihan natin na maraming tao ngayon, hindi nakikiintindihan na yung buhay na meron sila dapat minamahal. Yung buhay na meron sila dapat pinapahalagahan. At tandaan nyo po ito, number 1, life is not perfect, but it is important. Sabihin nyo nga, hindi perfect pero importante. Pero please, wag na wag niyong hilingin o naisin sa buhay o gustuhin sa buhay or kahit dasalin man na sana mawalan ng problema yung buhay ko. Hindi po mangyayari yon. Walang buhay na walang problema. Hindi mangyayari yon. Why? Lahat tayo may problema. Taas na kami ng walang problema, bibigyan kita. Lahat tayo may problema. Tama, problema sa pera, problema sa asawa, sa pakakainin, pambayad ng matrikula, water bill, electric bill. Minsan nga, tigyawat mo lang, problema pa eh. Ingrown sa paa, pinoproblema mo pa minsan eh. Parang ang dami nating problema. At hindi yan mawawala. Lahat tayo may problema. Agree ba kayo na lahat tayo may pinagdadaanan? Lahat tayo may pinagdadaanan sa pamilya. Lahat tayo may pinagdadaanan sa pag-aaral, yung mga estudyante. Yung iba may pinagdadaanan sa relasyon. Yung iba may pinagdadaanan sa sarili. Yung iba may pinagdadaanan sa kalusugan niya. Yung iba may pinagdadaanan sa trabaho, sa negosyo. Yung iba sa inyo may pinagdadaanan sa maliliit na mga anak. Yung iba may pinagdadaanan, alam nyo kung ano, identity crisis. Yung iba may pinagdadaanan paano mag-move on, paano makakagante, at kung ano-ano pang mga way na where they are what? Going into something. May pinagdadaanan. Walang taong walang problema. Walang taong walang pinagdadaanan. Why? Because ang life hindi perfect. Huwag kayong mag-isip na magiging perfect ang buhay nyo. Huwag kayong mag-isip na magiging perfect ang asawa mo or anak mo. Pag nagkakamali sila, normal po yun. Huwag kayong mag-isip na magiging perfect ang araw nyo. Halimbawa, nagplano kayo, pupunta kayo for example ng Batangas para mag-beach. Ine-expect mo na magiging perfect ang lahat. Maganda ang buhangin, maganda ang dagat, maganda ang pagkain, umulan. Yung weather pa lang, minsan hindi na perfect. Minsan, di ba, kung kailan kami dalang kapote, hindi uulan. Kung kailan ka nagpa-carwash at saka umulan, weather are not perfect. Hindi ka nga perfect eh. So, life is not perfect, but it's important. Pero importante, ibig sabihin po, lahat tayo, sigurado yan. Walang perpektong pamilya. Walang perpektong tao. Walang negosyong perpekto. Yung relationship ninyo, magkakalabuan din eh. Iniisip nyo mga perfect relationship. Yung siguro ito na lang, perfect example to. Siguro si Pastor Herbie at saka si Pastor Cher. Napaka-perfect. Nek-nek mo. Walang ganun, Mars. Kahit kami hindi perfect. Why? Because that's where we are perfect in our imperfections. Doon tayo perfect sa imperfections natin, kaya sakto tayo. Sakto ang Diyos sa buhay natin dahil hindi tayo perfect, walang pamilyang perfect, walang health na perfect, walang relasyong perfect, walang tao, system, administration, management, walang economy or church na perfect. Sakto, we have a perfect God. Amen? Kaya wag niyo pong intayin mawala ang problema bago ka sumaya. Yung iba yata iniintay mo nang maging perfect muna lahat bago sumaya. Hindi, pag okay na yung health ko, pag okay na yung negosyo, pag nakatapos na ng pag-aaral yung mga anak ko, pag nagkabati na kami, pag nawala na yung tulo ng bahay, pag huminto na yung ulan, pag humupa na yung baha, sasaya na ako pag nakapag-abroad na kami. Pag nakapasa ako sa exam, nakapasok ako ng trabaho, doon ako sasaya. Alam mo, pag iniintay mong lahat yun na magkabalikan muna kayo, na tumino muna siya, huminto siya sa bisyo, hindi kayo sasaya. Why? You cannot wait for perfect move, perfect timing, perfect place. What you can have, perfect God. Yun lang ang pwedeng ipangako sa atin ng Diyos. A perfect God pero hindi perfectionist. Yung perfectionist kasi hindi siya pwedeng, pagka may sablay kang kahit isa, hindi pwede yan. Hindi pwede yan. At tayo naman, by the way, look at me. Tayo, hindi natin pwedeng sabihin mataas ang standard natin. Hindi pwedeng sabihin, siguro mataas ang standard ko, kailangan nilang Hindi, ang kailangan mo, matutunan kung paano bababa sa level and to relate with other people.
Sometimes we think of ourselves better than others. Stop that thinking. Hindi natin pwedeng isipin na mas better tayo, mas magaling tayo sa iba. Alam nyo kung saan tayo magiging better? Pag alam natin marunong tayo mag-adjust sa imperfections ng iba, then you are becoming better. Nagiging better tayo pag marunong tayo mag-adjust. Sabi mo sa katabi mo, mag-adjust ka naman. That is where we become better. Hindi po pwedeng kailangan pag sinabi mo mangyari. Pag kinuha mo, makuha. Pag pinilit mo, mapilit. You cannot do that. Why? Because people are not perfect, just like you. May adjustment tayo, may learning tayo. May mga panahon sa buhay na kailangan natin. Pag hindi natin makuha yung gusto natin, alam nyo kung anong gagawin mo? Be patient. Hindi ako naging pasensyoso, dagdagan mo pa para maging patient ka. Pag hindi kayo naging patience, magiging patient ka sa ospital. That is why no choice but to exercise our patience. Why? Kasi kung hindi, you will end up realizing frustrated. You know why, bakit frustrated ang tao? Kaya na po frustrate ang tao, they're trying to get result from something na hindi nila kayang ibigay. Hindi nga maibigay eh. So you know what the best thing to do? Accept the fact that life is not perfect, but it's important. Relationship is important than perfection is than result or anything. Health is important than wealth. Family is more important than work. So kung hindi man perfect ang family, importante yon. Hindi man perfect ang relationship, importante yon. Hindi man perfect ang life, importante po yan. Amen? So kahit may problema na alam natin hindi perfect ang buhay, piliin sumaya. Piliin natin sumaya. You know, wala po tayong magagawa kung hindi talaga perfect yung mga tao sa paligid natin. Kapag inintay mo maging maayos ang lahat bago ka maging masaya, alam nyo, gusto kong i-drive sa inyo ngayong araw na ito, don't allow any day to steal your joy because of imperfect people. Minsan nga, kahit hindi isang whole day huwag niyong payagan yung kahit 2 oras, 3 oras ng buhay niyo na ang lungkot-lungkot mo just because of the imperfections ng mga tao. Pag hindi sila perfect, hindi nila ma-deliver yung gusto nila, choose to be happy. May mga bagay po talagang hindi nyo mababago. Ang pwede nyo lang naman kasing kontrolin at baguhin yung isip, salita at gawa mo, pero yung isip, salita at gawa nila, you don't have the rights to control them. And you don't have the rights to change them. Ang pwede lang nating baguhin, hindi ibang tao, sarili. Sabi mo sa katabi mo, please lang, wag mo akong baguhin. Kung umaasa kayo na babaguhin nyo yung taong yan, nagkakamali ka. Hindi siya magbabago, ang Diyos ang magbabago sa kanya. Di ba? Ikaw nga nagbago ka ba dahil sa asawa mo? Hindi. Yung mga nanay, kung sa palagay nyo pong magbabago yung anak nyo, kasi sermon sa kanila, asa ka pa. Kahit anong sermon ang gawin nyo, hindi sila nagbago dahil sa kaka-sermon natin. Don't worry, the Lord will change them. Again, life is not perfect, sabay-sabay, but it is important. Tandaan nyo ito. Life, sometimes it's hard, but it's beautiful. Aminin nyo po ito. Sometimes life is hard, but it is still beautiful. Ganda-ganda ng buhay, pero mahirap. Sino ba magsasabi dito, ang gaang-gaang ng buhay niya? Wala, para akong nasa cloud 9. Adik ka pag ganon. Pag nasa ulap kang palipag-lipad lang na ganon. Life is hard. Pag may sasakyan ka, it's hard. Ang taas ng gasolina. Pag magsasaing ka na lang, it's hard. Ang taas ng bigas. Buti na lang may Gasby sa New Life. Amen. Natutuwa ba kayo? Kung di kayo natutuwa, pamigay nyo yan sa iba. But look at this. Life is hard. Pastor, may pera ako, mahirap pa din. Minsan nga, pag may pera ka, di mo alam kung ano unang mo bibilin, no? 50 pesos lang naman yung pera mo. Kung makapag-isip ka pa na, ano ba, bibilin ko sa 50? Parang korneto na lang mabibili mo doon But, life is hard. Aminin po natin ito. Huwag kayong maniwala sa mga pangakong magaang ang buhay. Totoong mahirap ang buhay. Totoo yon. Ang hirap mag-aral. Tama?
Ang hirap magtrabaho. Ang hirap ng tumambay eh. Di ba yung mga tambay, professional din yung professional tambay. Ang hirap nga din mag-ubos ng oras eh. Lahat ng bagay mahirap kasi yan ang buhay. Pero don't forget that it's so beautiful. Huwag yung papangitin ang buhay. Bagamat mahirap, huwag kang mang-api ng tao dahil mahirap ang buhay. Huwag kang manloko ng kapwa dahil mahirap ang buhay. Huwag mong saktan sila dahil nahirapan ka. Huwag mong idamay sila dahil nahirapan ka. Nakita niyo na ba yung mga taong nagkakanda-hirap-hirap sa trabaho, tapos pag uuwi ng bahay, dinadamay nila yung iba? Di ba pag uwi nila, mainit ang ulo? Dadating yung lalaki sa bahay, sasabihin sa asawa, oh, ano ulam natin? Ulam ka dyan, wala ka naman iniwang pera. Kasi mainit ulo yung tatay eh. At paano ako makakapagluto? Tignan mo yung anak mong babae. Hindi nilaban yung pinapalabang ko. Nadamay si ate. Ang sabi ni ate, ikaw magdalaba. Sabi sa ikaw, yung kuya mo, ikaw magdalaba ng pang-basketball mo. Alam mo yung kuya, inaway si Bunso. Itong mga Lego, yung mga laruan, tabi mo yan. Alam mo ginawa ni Bunso? Yung aso. Sinipa. Yung mamay ka nga dyan. Yung aso, kinagat yung pusa. Yung pusa, nginat-ngat yung kurtina. May suggestion ako, pag mainit ang ulo mo, uuwi ka ng bahay, dumiretsa ko sa kurtina, ngat-ngatin mo. Para walang nadadamay. O sabi mo sa katabi mo, wag mo akong idadamay. Nadadamay yung mga tao. Pag mainit ang ulo mo, nadadamay sila, pati si aso, pati si pusa. Kaya ang ang payo ni Pastor, diretso sa kurtina, ngat-ngatin mo. Para hindi nadadama yung iba. Why? Minsan naman talaga, mahirap ang buhay lalo na kung walang makain. Minsan talaga mahirap ang buhay lalo na kung niloko ng jowa. Mahirap ang buhay lalo na kung walang maayos na pamilya. Alam nyo kanina, sa first service, nandito si Jessa. Nung 2 days ago, pumunta ako dun sa bahay nila para magbisita. Yung bahay naman talaga, grabe. Nakatira sila dun sa ilalim ng tulay. Yung tulay na yan, dahil nadadaanan ng truck yan, sa atin, pag lumindol, natatakot tayo sa kanila, minuminuto lumilindol. Pag dumadaan po yung truck, and then, sa atin, pag umuulan lang, may baha. Sa kanila, araw-araw may baha kasi ilog yan. Ngayon, pag lumakas ng ulan ng matindi, ang tindi ng ilog, tataas. Kaya kailangan aware ka pag may bagyo. Ang problema, nung pinapasok na namin yung bahay para mag-pray doon sa loob ng bahay nila, pag papasok ka, yuyuko ka, oh. Ang liit kasi nung daanan eh. Nung yumuyuko na ako, papasok ka doon sa kabila, papasukin mo sa umatras na ako, hindi ko na kinaya. Kasi nagpalpitate po ako. Naramdaman kong parang sobrang sikip. Sobrang sikip naman talaga at alam niyo kung ilang tao nakatira dyan. Ilan ang anak nila? 9. Meron siyang 2 years old na bata. Nung nilalabas niya, nakayuko siya, hawak-hawak niya yung batang gano'n. 9. Diyan sa bahay na yan. Mahirap ba ang buhay? Yes. Pero still, it's beautiful. Yung mga tao, laki ng bahay, walang anak. Siya, ang liit ng bahay, daming anak. Life is still beautiful. Life is still beautiful, pero mahirap. Mahirap ang bahay, pero minsan, baka mamaya, masaya sila eh. Ayan tingnan natin. Kung gaano kaliit yung bahay ni Jessa. Bata yung ganyan kaliit yung bata, so isipin niyo kung papasok ko ganyan ganito yung bata, kaya siya nakatayo. So masikip. Ang hirap pumasok. And from there, tinitignan ko yung mga sabi ko, 2 lang ito. Either mauuntog ako o mahuhulog ako. 2 lang po ang option kasi ilog yan sa ilalim. So, ang liit ng bahay nila. From there, pag tinitignan nyo, life is hard. Siguro naisip sa inyo, yung bahay nyo. Kala nyo yung bahay nyo, ang hirap na. Pag nakita nyo yung bahay nila, Jessa, yun ang masasabi nyo, yung bahay nyo po, mansyon. Mamahalin nyo yung bahay nyo.
pag nakita niyo yung bahay ng ibang tao. Mahirap ba ang buhay? Yes. Pero still, it's beautiful. Hindi dahil may ganung bahay na sobrang liit, sobrang sikip, na mahirap, pangit ng mabuhay. Tingin kayo kay pastor. May mga kilala akong mga nanay, hindi alam kung paano iti-take care yung isang anak. Nagkakanda konsumi ka di ba? Minsan pag nakadalawa ka na, 3, siyam yan. Pero saan siya kumukuha ng lakas ng loob para patuloy na mabuhay? Tinanong ko, sinong nagpo-provide ng pangangailangan nyo? May anak ako, pastor. Yung anak ko ngayon, buntis. Nagtatrabaho sa Jollibee. Dahil buntis, lumalaki na yung tiyan, hindi na pinayagan, so nawalan na rin ng trabaho. Alam nyo, bumubuhay sa kanila yung bigas na binibigay natin. Ganun ho kahalaga yung bigas na yon. Hindi ng reason kung bakit kami gumagawa lahat ng paraan para ma-bless natin yung mga tao na sobrang hirap talaga. Yun po kasi yung tibok ng puso ng Panginoon na inilagay sa inyong pastor na patuloy na gawin yung bawat bagay na yan. Amen? Mahirap ba ang buhay? Yes. Pero nakakatuwa, kahit gaano kahirap ang buhay ni Jessa, hindi niya naisip patayin ang sarili niya o ang anak niya. Kahit gaano kahirap ang buhay, wag na wag niyong isiping magpakamatay. Life is hard, but still, it's beautiful. Palakpakan natin si Lord. Kahit ang buhay may kahirapan, maganda pa rin. Kahit ang buhay may kagipitan, may pag-asa pa rin. Kahit po ang buhay, di mo ma-spelling mo o maintindihan minsan, I want you to know, gaganda at aayos din yan. Amen? Basta don't give up on life. Sabi ng John chapter 10 verse 10 sa The Message, I came so they can have real and eternal life, more and better life than they ever dream of. Ganda ng verse, no? I came, dumating daw si Jesus para magkaroon tayo ng totoo at walang hanggang buhay. More and better life than they ever dream of. Alam niyo yung buhay na dapat pinapangarap natin? Hindi naman yung buhay na maraming sasakyan, maraming bahay. Buhay, hindi naman yun eh. Ang buhay na dapat pinapangarap natin, buhay na kasama ang Panginoong Diyos. Kasi ho, kahit ang dami niyong pera, kung wala ka namang kalusugan at wala kang Panginoon, sayang yung pera mo. Tama? Di ba yung mga artista, ang daming pera, titira pa ng sleeping pills, makatulog lang. Yung iba sa inyo, habang nagpipreach ako, log to. Yung iba, titira pa ng sleeping pills para lang makatulog. Pangatlo po, your life may be not the life that you want it to be, but don't give up. Maaring hindi yan yung mga buhay na pinangarap nyo ngayon. Siguro iniisip nyo, kung hindi ito ang napangasawa ko ngayon, siguro ang ganda ng buhay ko. Siguro iba sa inyo nag-isip ng ganito, kung hindi ako pumatol sa lalaking ito, hindi sana nagkaganto buhay ko. Yung lalaki naman, kung di ko pinatulan ng babaeng to, hindi rin ganito buhay ko. Siguro iba sa inyo iniisip, siguro, kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sana'y meron na akong alam. Na ihaharap sa iyo at ipagyayabang. Kaya lang di ka nakatapos. Siguro lahat ng alibi, excuses, kung pwede mo lang ibalik, kung pwede mo lang wag sanang nangyari ito, kung di kaya lang, hindi na po mababalik. Tama. Halimbawa, yung mga na-jaundice, kung nabuntis ka na, sorry. Lumabas pa yung baby, anak mo na yan, no choice. Hindi na pwedeng palitan mo sa bakery ng Spanish bread yan. I mean, yung magiging anak mo, yan na yon. Pero kahit hindi nyo plinano yung pagbubuntis, kahit hindi nyo plinano yan, yung baby, plano ng Panginoon. Walang aksidente, may mukhang na aksidente lang. Lahat po yan, plano ng Panginoon. There's no such thing, coincidence or accident in the kingdom. Maaring di nyo gusto yung pinagdadaanan nyo ngayon. Maaring di nyo gusto yung trabaho nyo ngayon. Baka hindi nyo gusto yung kinakasama nyo ngayon. Or hindi nyo gusto yung tinitirhan mo ngayon.
Or maybe, things happening sa'yo right now, hindi katulad ng nangyari nung mga nakaraang buwan na okay ka, pero ngayon it seems like, maybe, yung negosyo mo, hindi katulad ng kasing lakas ng dati. Nung wala pang pandemic, paldo-paldo ka, tiba-tiba. Pero nung dumating yung pandemic, nawala lahat. And then unti-unti ka pala nakakabawi, so parang hindi mo gusto yung pinagkakalagyan mo ngayon. It's okay. Just don't give up. Just don't give up. Hindi ka nakapasa, it's okay. Hindi ka natanggap, it's okay. Hindi kayo magkasundo, it's okay. Just don't give up. Alam niyo kung ano kaibahan ko sa ibang mga pastor? May mga pastor na mas matalino, mas magaling, mas gwapo ng konti. May mga pastor na talagang, pero alam niyo kung anong kaibahan namin at nila? Ang kaibahan ko, hindi ako sumuko. Ang kaibahan ko po, hindi ako sumuko. Sumuko na iba na mas magaling sa'yo. Nag-backslide na yung iba na mas anointed sa'yo nung una. Pero the difference is we never quit. We don't give up. Sometimes the ability for you to finish something can only achieve when your commitment are stronger than your emotions. Tandaan niyo po ito. Your commitment has to be stronger than what you feel. Yung commitment ninyo dapat mas malakas sa nararamdaman ninyo. Hindi ka pwedeng konting kibot tampo. Alam niyo yung tampuhin, sukuin. Totoo. Yung emotional, ang daling sumuko niyan. Ang ginagawa pa niya, kada tampo, binibilang, tinatandaan, lumalaki, lumalalim, hanggang sa sumusuko na. Dapat mapapagod pero hindi susuko. Mag-aaway, pero hindi bibigay. Magkakaayos din kayo in the end. Kaso ano lang kailangan? Dapat maintindihan natin, you may not like the way life is going on in your life right now. Maaaring hindi nyo gusto, pero ang susi, basta wag kang susuko. Yung mga lasenggo nga, may kasabihan sila susuka, pero hindi susuko. Yung mga lasenggo, may mga ganun, tayo wala. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka lasenggo. Kaya hindi ka susuko. Hindi tayo pwedeng sumuko sa buhay na ito. Maari pong hindi mo gusto ngayon nangyayari sa iyo. Look at me. Maybe some of you, you don't really feel even what you feel right now. Hindi mo ramdam. Hindi mo bet yung nararamdaman mo ngayon. Remember, you are not a feelings. You are not what you feel. Hindi dahil naramdaman mo, ikaw yan. Halimbawa, naramdaman mo yung lungkot, huwag mo kagad tumalon sa isip mo na malungkot ako ngayon. Wala kang pera, huwag mo kagad iisipin that you are broke. Baka ang iniisip mo lang kasi minsan, yung nararamdaman mo, kabuuan na ng pagkatao mo. You cannot do that. You cannot do that. Kailangan nung maisip ninyo, ang pakiramdam parang sipon. Sinisinghot, sinisingha. Ang pakiramdam, ang emotions, come and go. Parang lagnat, tataas, bababa. Ang masaklap ito, nag-decide ka base sa nararamdaman mo. Kaya kung ano man yung nararamdaman nyo, maganda man o pangit, huwag kayo magdi-decide. Magdi-decide kayo based on wisdom, not based on emotions. Magdi-decide kayo based on the Word of God, not based on suggestions of men. Magdi-decide kayo not by what you feel, not even only by what you think, pero dapat collectives. Tinitingnan mo rin yung opinion, iniisip ng iba, bago tayo mag-decide. At sa decision making natin, isang bagay po ang i-cross out nyo na. Quitting is not an option. Sabay-sabay tayo, sabihin nyo nga, quitting is not an option. Hindi kasama po ang pagsuko sa pagpipilian. Pwede kayong mahirapan, pero wag sumuko. Pwede kayong nasasaktan ngayon, pero wag mag-give up. May mga bagay po na dadating sa buhay nyo na sadyang masakit, mahirap, pero hindi ka pwedeng sumuko. Kung mahirap man ngayon, baka madali na bukas. Kung magulo man ngayon, baka maayos na bukas yan. Kung masakit man ngayon, baka naka-move on ka na bukas. Kung may nararamdaman o karamdaman ka man ngayon, baka magaling ka na bukas. Ang problema kung sumuko ka ngayon,
maaayos naman pala bukas. Nakipag-away ka ngayon, magbabago naman pala siya bukas. Ba't hindi pa kasi ngayon? Aayos naman pala. Alam nyo, look at me. Itong church na ito, announcement, alam nyo kung ilan ang attendance natin last Sunday? Pag pinagsama-sama lahat ng services, ang attendance po natin ay umabot sa humigit kumulang na 3,140. Palakpakan naman natin si Lord. O, tingin kayo kay Pastor. Kung sumuko ako, walang ganyan. Maraming beses na po akong gustong sumuko nung utak ko. Yung aking left brain at saka right brain, nagsusuntukan na rin silang dalawa. Sinasabing sumuko na din. Kinantahan na rin po ako ng isang soloista, sumuko ka na. Tapos may nag-duet pa, sumuko ka na. May nag-trio, sumuko ka na. May choir na, sumuko ka na. Pero buti na lang, hindi ako nag-give up. When I see people, yung kagaspangan ng ugali ng mga tao, pagiging selfish ng mga tao, pagiging incompetent ng mga tao, pagiging emotional ng mga tao, pagiging selfish ng mga tao, lahat ng mga reason na bahala kayo sa buhay nyo, pwede ko sabihin na ganun, bahala ka dyan. Pero you know what? The Lord gave me the courage. Kaya pala sabi ni Moses kay Joshua, Josh, ngayong tsugi na ako, it's your turn. Pero whenever you start, you need to finish it. So be strong and be courageous. Bakit sinabing be strong at saka be courageous? Alam niyo kung bakit? Lahat po ng sisimulan natin, kailangan natin ng strength. At lahat ng tatapusin natin, kailangan natin ng courage. Yung iba, magaling lang sa simula, pero takot na tapusin ang sinimulan. Two things very hard in life, starting and finishing. Kaya whatever the Lord started in my life, the Lord able to finish it. Kaya ang ginawa ko, hindi ako sumuko. That's why we have what we have right now. Bakit may leaders tayo ngayon? But may 274 leaders, volunteers tayo. 52 na leaders. You know why? Because one day in my life, may chance para sumuko, pero hindi ako pumayag. Kahit masakit, kahit mahirap. Alam niyo, yung negosyo niyo sana mas malaki na kung di ka sumuko. Yung relationship niyo sana, mas matibay pa sana kung di lang sumuko. Pero pastor, paano kung siya na ang sumuko? Iniwan niya na talaga ako, pinagpalit niya na ako, mag-rejoice, magpaganda, bahala sa buhay niya. At least hindi ikaw ang sumuko, siya. Amen? May mga tao sa buhay niyo na talagang dapat nile-let go, by the way. May mga tao sa buhay niyo na dapat talagang pinapalaya sa buhay niyo. Kung talagang masyado ng toxic, alam niyo hindi na kay God. May mga moment na gano'n, ayoko magpa-spiritualize na dapat huwag sumuko kahit ano, kahit na halimbawa, ang libangan niya na yung sa paking ka-araw-araw. Ang dessert niya, yung ginojombag ka. Halika nga rito, At teka, may nakalimutan ako, Pagka mga gano'n, layasan mo na. Why? Because your life is more important than that kind of treatment. Amen? Mahalaga po kayo sa Panginoon. Ang buhay na ito, sobrang halaga. Sobrang halaga. Today, gusto kong ibalik ho kayo sa isang panahon na kung saan si Lord nag-decide. George, can we have yung video ng NCC about Jesus? Can we play that? Alam niyo yung ginawa ng Panginoon, how precious we are. You know, how precious we are. Yung video ng cross, ng crucifixion. And this video will let you know, will let you see. Come on, look at me. Tingin kayo, tatapusin ko na dito. Ito yung mga moment na ang Lord sa buhay natin, gusto niyang ayusin yung buhay talaga natin. Bagamat ang nagpapagulo ng buhay natin, hindi naman ng Diyos, tayo din. Mga decision making natin, plus decision making ng iba na nadamay tayo. Ang ginawa ng Panginoon ito, walang taong makakapagbayad ng kasalanan natin Not even you. Not even your best people around you. They cannot pay the sins. They cannot even, bawasan man lang. Kaya kapag halimbawa, yung mga nagpipinitensya, sinasaktan yung sarili, thinking na mababawasan ng kasalanan, that's not true.
Kung pwede, hindi lahat, sana na lahat, inutusan na lang lahat ng ganon. Si Lord ang gumawa, nakunin. Wait sabihin ko yung go signal pag ipe-play na natin. Si Lord, pero ready mo lang, thank you. Si Lord, decided na lahat ng kapangitan na meron ng buhay natin, all this ugliness, all this sickness, and all this sin, pati sin, ugliness, sickness, ang ginawa ni Lord, ito pa, pati yung mga bagay, halimbawa may mga nagawa tayo na mali, na alam mo namang mali, pero ginagawa mo pa rin, that brings condemnations. Kinukondemn nito yung puso natin at yung isip natin, ba't ko pa nagawa? Mali pa rin. You know what Jesus did? Alam niya na araw-araw may condemnation tayo. Alam ni Lord na araw-araw, pwede tayong mam-blame or i-blame, sisihin or manisi. Alam ni Lord, kahit anong ingat mo sa katawan mo, magkakasakit pa rin. Magkakasala pa din. At ang ending nun, pupunta ka pa rin sa kapahamakan, sa distraction. You know what Jesus did? On the cross, sa krus ng Kalbaryo, kinuha niya ang lahat ng ito. So that today, we can have a life totally free from death. So that today, ma-realize ninyo, kung gaano kasaya, kasarap, kasigla ang mabuhay. Kaya we don't want you to feel any small to yourself. It's time to live again. Amen? It's time to live again. Magsimula uli kayong mangarap. Magsimula uli kayong mag-aral. Magsimula uli kayong magtrabaho, magpaganda sa sarili. Yung mga lalaki, mag-gym. Gamit kutsara, tinidor, kain ng kain. Yung mga babae, magpaganda. Mag-aral, yung mga kabataan, ayusin ang sarili. Why? It's time to live again. Dahil si Jesus ang naglagay nito ng buhay niya sa inyo. I want you to watch this video and I'll pray for everybody. Forgive them, for they know not what they do. My God, why have you forsaken me?
Everybody stand up. Let's sing this song. Throw your hands. Come on, it's time to bring back all the life that we receive from Jesus. Hallelujah. Babalik natin sa Panginoon yung buhay na ito. Na minsan di natin nare-realize how valuable, how precious we are in the sight of God. That He died for us. That He gave His life for us. So I throw up my hands and praise You again and again. 'Cause all that I have is Hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Come on, so I throw up my hands, Praise You again and again. 'Cause all that I have is hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing for the last time. So I throw up my hands and praise You again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. I know it's not much. No, it's not much. Nothing else fit for a king, except for a heart singing Every head bow and eyes closed. Father God, thank You, Lord, for the life that You've been given us. Dapat pala, lagi kaming nagre-rejoice sa buhay na ito. Bagamat mahirap, pero maganda pa rin pala. Bagamat, Lord, hindi perfect, pero Panginoon, napaka-importante. Di man namin gusto yung mga nangyari itong mga nakaraan, pero aayusin Mo ang buhay namin araw-araw, Panginoon. That is why today, Lord, we are reminding ourselves to always surrender, to always bring back to You, Lord, the life of You, Jesus. To live it out, Your life, Lord. Na ipamuhay ang buhay Mo, Ama, na nasa amin ngayon through Jesus Christ. Sa oras pong ito, Lord, lahat kami, Panginoon, na may pinagdadaan ng kabigatan, pinagdadaan ng kahirapan, pinagdadaan ng kaguluhan, pinagdadaan ng kalungkutan man sa buhay na ito. Today, Lord, we give it all to You, Jesus. We cast all our cares to You, Lord. We give all our problems to You, Jesus. And we decided to enjoy life to the fullest. Nagdidesisyon kami, Panginoon, na kami ngayon, Ama, na tayuan ang buhay na pinagkaloob Mo. Ang regalo ng buhay, Lord. Nagdi-decide kami ngayon, Lord. Nagdi-desisyon kami ngayon. Maging mas masaya kaysa dati. Mas maging mabait pa kaysa dati. Mas maging mabuting tao pa kaysa dati, Lord. Today, Father God, we embrace one more time, Lord, Your life. Today, one more time, Lord, we live the life of Jesus. We live the life of Jesus that we have now, Lord, in the flesh. And we rejoice and we worship You. We rejoice, Lord. We worship You for the life that You've been given us.
Ngayong araw pong ito, Lord, hayaan mo ang buhay ng mga taong ito ay maging pagpapala. Hayaan mo ang buhay na ito, Lord, ng mga kapatid ay maging kagalakan sa iba. Kung meron man karamdaman, hayaan mong dumaloy ang kagalingan sa oras na ito. At kung meron man kaguluhan sa isip at sa puso at damdamin, I speak for shalom, peace. Hayaan mo, Lord, ang iyong kapayapaan ay dumaloy, Panginoon, sa puso at isip ng mga kapatid namin, Lord. Wala man kami may offer na pinakamahalaga o mahal na material, but here we are. Pwede ko bang hilingin na itaas natin yung kamay natin kay Lord bilang pag-aalay ng buhay dahil siya naman ang unang nag-alay at sabay-sabay tayo. So I throw up my hands, praise you again and again. So that I have hallelujah. And I know it's not much, and I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king. Therefore our hearts singing hallelujah. Just the people of God. So I throw up my hands. Come on, lakasan natin yung boses natin. I know it's not much, and I know it's not much, but I've nothing else fit for. Panginoon, salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa buhay ng kalusugan. Salamat sa buhay na masaya, Lord. Binabalik namin sa iyong papuri at pasalamat. In Jesus' name, everybody shout and say,